Ang pangalan ko ay Michael Anderson at nais kong ibahagi sa iyo ang kwentong nagpabago sa aking buhay. Nagsisimula ang kwentong ito sa isang umaga ng taglamig sa kanayunan ng Montana kung saan natatakpan ng niyebe ang mga bukid. Kung nakapunta ka na sa Montana sa taglamig, tiyak na mararamdaman mo ang nakakamanhid na lamig, gumagapang sa bawat layer ng damit at sa iyong puso. Gayunpaman, kahit na sa tila malupit na lamig na iyon, palagi akong nakatagpo ng ginhawa at pambihirang init mula sa tahimik na tanawin at ligaw na kagandahan ng langit at lupa. Ipinanganak at lumaki ako sa isang maliit na bayan, mga 40 milya mula sa kasalukuyang sakahan ng aking pamilya. Noong bata pa ako, mahilig akong tumakbo sa matataas na damo, magpalipad ng saranggola sa maaraw na araw o mangisda kasama ang aking mga kaibigan sa maliit na batis sa likod ng bayan. Sa aking paglaki, nagpasya akong manatili sa pagsasaka, bahagyang dahil mahilig ako sa sariwang hangin, baka at lunti ang hardin, bahagyang dahil gusto kong ipagpatuloy ang negosyo ng pamilya. Simple lang ang buhay ko dati. Kadalasan, tumatambay lang ako sa bukid, nag-aalaga ng mga alagang hayop at sa aking libreng oras, nagsisimba kapag weekend. Lagi akong nananalig kay Jesus sa kanyang proteksyon at patnubay. Ngunit marahil kahit ako ay hindi ko inakala na ang paniniwalang iyon ay balang araw ay magiging isang liwanag na nagliliwanag sa isang kakaibang paglalakbay na higit sa lahat ng normal na pangunawa. Nagsimula ang araw na iyon tulad ng ibang araw. Malinaw na naaalala ko, maaliwalas ang umaga ngunit sobrang lamig. Bumagsak ang niebe sa buong gabi at nang magising ako, lumitaw ang malinaw na asul na kalangitan na parabang pinupunan ang mga malungkot na araw na nagdaan. Nagsuot ako ng makapal na cotton coat, luma na ngunit matibay pa rin ang bota at pagkatapos ay hinalikan ng aking asawa, si Rebecca, paalam. Naghahanda siya ng almusal sa kusina. Ang amoy ng toast at kape ay nagpainit sa buong bahay kaya gusto kong manatili ng kaunti. Ngunit ang trabaho ay hindi naghihintay kaya kailangan kong paalalahanan ang aking sarili na lumabas sa kamalig. Actually, nung araw na yon, wala naman akong malaking gagawin. Susuriin ko lang ang bakod sa isang sulok ng bukid kung saan maaring natumba o nasira ng snowstorm noong nakaraang linggo. Sa medyo malawak na lugar ng sakahan, madalas kong kailangang suriin ang linya ng bakod ng ilang beses sa isang buwan, lalo na pagkatapos ng malalaking bagyo. Habang nasa daan, may napansin akong ilang baka na nagsisiksikan sa isang sulok para makaiwas sa hangin. Nang makita nila akong papalapit, itinaas nila ang kanilang mga ulo, tumingin ng may pagtataka, pagkatapos ay dahan-dahang tumalikod na parang nagsasabing, "Walang makita, aking kaibigan, pansamantala lang akong nananatili dito." Ang eksena ay parehong nakakatawa at mainit. Hindi ko nakalimutang mag-alaga ng baka na may hugis pusong birthmark sa noo. Mukhang nakilala ako nito kaya marahan itong suminghot at palakaibigan. Sa sandaling iyon, naisip ko na magkakaroon ako ng mapayapa at normal na araw. Gayunpaman, habang nakayuko ako para ayusin ang nabasag sa bakod, nakaramdam ako ng matinding kirot sa aking dibdib. Noong una, naisip ko na baka may muscle strain lang ako o namamagang lalamunan dahil sa lamig. Ngunit ang sakit ay lumakas at lumakas, kumalat sa aking kaliwang braso. Pagkatapos ay nakaramdam ako ng kakapusan ng hininga at nasusuka. Parang may sumasakal sa puso ko. Galit na galit akong naghahanap ng lugar na makakapitan. Ngunit ang malawak na puting niebe lang ang nasa paligid ko. Sa ilang sandali, naaalala ko pa rin ang pagbuka ng aking bibig upang sumigaw ng tulong, ngunit tila hindi ko mailabas ang mga salita. Lahat ng nasa harap ko ay nanginginig, kumupas at napaluhod ako. Pumasok sa katawan ko ang lamig ng snow. I felt my heart beating its last beats in my chest. Then all sounds seemed to fade away. Nang muli kong imulat ang aking mga mata, bigla kong napagtantong nakatayo ako habang nakatingin sa sarili kong katawan. Maaari mong isipin ang isang sandali ng lubos na pagkalito. Natagpuan ko ang aking sarili na nakahiga sa niebe, hindi gumagalaw, ang aking mukha ay maputla. Ang mga damit ay natatakpan ng mga snowflake, ang paligid ay desyerto, wala ni isang tao ang nakikita. Sa ilang sandali, kinilabutan ako, iniisip, bakit nangyayari ito? Nananaginip ba ako? Ngunit pagkatapos noon ay nakaramdam ako ng kakaibang init na bumubuhos. Wala nang sakit, wala na ang lamig, kapayapaan at kalinawan na lang na para bang bagong pasok ako sa ibang mundo.
Bago ko pa maintindihan ang nangyayari, isang banayad na dilaw na liwanag ang bumungad sa aking mga mata. Ang liwanag na iyon ay nagdudulot ng nakaaaliw at nakakaakit na pakiramdam. Ito ay parehong mainit at pamilyar, tulad ng apoy sa isang fireplace sa gitna ng isang gabi ng taglamig. Tulad ng yakap ng isang mahal sa buhay. Natagpuan ko ang aking sarili na iginuhit patungo sa liwanag na iyon, hindi lumalaban, hindi natatakot, ngunit puno ng kuryosidad at pagtitiwala. Nagpatuloy lang ako sa paglipat o marahil ang pag-anod ay magiging mas tumpak dahil tila lahat ng paggalaw ay nakatakas sa mga normal na batas ng pisika. Parang nawawala ang oras. Ang espasyo sa paligid ko ay naging walang katapusan. Magaan ang pakiramdam ko para akong nasa napakagandang lugar. Pagkatapos mula sa kaibuturan ng liwanag, malinaw na lumitaw ang isang hugis. Noong una figure lang ang nakikita ko, tapos kitang-kita ko ang buhok, mata at hindi maipaliwanag na kahinahunan. Malakas ang tibok ng puso ko hindi dahil sa takot, kundi dahil sa saya, dahil sa paghanga. Ang taong iyon ay si Jesus. Naniniwala ako hindi lang dahil sa mga imahe sa Biblia o sa mga relihiyosong painting na nakita ko, kundi dahil din sa unconditional love na nagmumula sa Kanya. Pinuno ako ng Kanyang mga mata ng pakikiramay, pagpapatawad at paghihikayat. Tinawag niya ang pangalan ko. Michael, marami ka pang dapat gawin. Nang marinig ko ang mga katagang iyon, tumulo ang mga luha ko. Umiyak ako hindi dahil sa malungkot ako, kundi dahil napakaliit ko sa harap ng sobrang pagmamahal. Ipinatong ni Jesus ang Kanyang kamay sa aking balikat. Hindi ko alam kung paano i-describe ng maayos ang pakiramdam na iyon. Masasabi ko lang na parang natunaw ang puso ko, nawala lahat ng sakit at pagkabalisa. Narinig kong inulit niya, hindi ka makakapunta ngayon. Kailangan kong bumalik ka, ibahagi ang makikita mo. Tanggapin ang mga pangitaing ito at magdala ng pag-asa sa lahat. Iniyuko ko lamang ang aking ulo at sagutin siya sa aking puso. Oo, makikinig ako. Pagkatapos parang may ulap na dahan-dahang lumipat, nakita ko ang bawat eksena na lumilitaw. Hindi sila tulad ng mga pira-pirasong larawan, ngunit malinaw at matingkad na parabang naglalakbay ako sa hinaharap. Ipinakita niya sa akin ang Amerika noong 2025, isang hinaharap na hindi masyadong malayo, ngunit naglalaman ng hindi mabilang na mga pagbabago. Nasaksihan ko ang mga larawan ng tahimik na kalye, mga taong may takot at hinala sa kanilang mga mata. May mga pamilyang nag-aaway, walang tiwala sa isa't isa, mga grupo ng magkakaibigan na nasisira ang relasyon dahil sa hindi pagkakasundo. Nakikita ko ang mga kapitbahayan na dating mataong ay mas malamig na ngayon, hindi dahil sa lagay ng panahon, ngunit dahil bihira nang magbukas ang mga tao sa isa't isa. Naisip ko sa pagkabigla, ano ang dahilan ng pagkakahati natin? Pagkatapos ay ipinakita sa akin ni Jesus ang mga batik ng liwanag sa gitna ng mapanglaw na tanawing iyon. Ito ay isang grupo ng mga tao na magkakasamang nakaupo upang manalangin at magbahagi ng pagkain sa mahihirap na pamilya. Ito ang mga tagapagtayo na masigasig na nagkukumpuni ng mga bahay na nasira ng mga natural na sakuna nang hindi humihingi ng anumang kabayaran. Narinig kong sinabi niya, ang dibisyon ay nagpapahina lamang ng pag-ibig. Kung naaalala nilang panatilihin ang pananampalataya, malalampasan pa rin nila ang bawat krisis. Tahimik kong napagtanto na ang mensaheng ito ay napakapamilyar at napaka-urgent din. Madalas nating nakakalimutan na ang kapangyarihan ng pagkakaisa at pakikiramay ay ang pundasyon na tumutulong sa isang napapanatiling komunidad. Ang susunod na eksena ay nagbabago sa marahas na natural na pagbabago-bago. Nakita ko ang mga bagyo at baha na tinangay ang mga bahay. Ang mga sunog sa kagubatan ay kumalat sa buong kanlurang estado at pagkatapos ay ang ilang mga lugar ay tinamaan ng biglaang lindol. Nakita ko ang mga tao na nagpapanik, nagtatakbuhan, may nakatayo at humihikbi habang nasusunog ang kanilang mga bahay. Ngunit nakita ko rin ang mga grupo ng mga boluntaryo na sumagip, magkayakap sa isa't isa sa gitna ng apoy at usok na naghihikayat sa isa't isa na magsimulang muli. Sinabi sa akin ni Jesus, ang lupa ay dumadaing din. Ingatan mo kung saan ka nakatira dahil ito ay isang mahalagang regalo mula sa langit. Ramdam ko ang sakit ng kalikasan bilang sakit ng tao. At naaalala ko noong bata pa ako, madalas akong paalalahanan ng aking lolo. Ang bawat ilog, bundok at piraso ng lupa ay isang regalo.
Kung ikaw ay nagpapasalamat at protektahan ito, ito ay magpoprotekta sa iyo. Pagkatapos ay ang imahe ng krisis sa ekonomiya ay nakakuha ng aking mata. Nakita kong maraming bangko ang nabangkarote, maraming tao ang nawalan ng trabaho at may mga magugulong eksena sa mga supermarket habang nagmamadaling mag-stock ang mga tao. Gayunpaman, mula sa mga guho na iyon, ang ilang komunidad ay nagsimulang bumuo ng mga modelo ng pagbabahagi ng pagkain, damit at pera sa isa't isa. Itinataguyod nila ang pagiging patas, kabaitan at pagkakawang gawa. Nagtatanim sila ng gulay, nag-aalaga ng manok at nagpapalitan ng pagkain batay sa tiwala at pakikipagkapwa, hindi lamang sa presyo. Nagliwanag ang pananaw ko sa mundo nang makita ko iyon. Naiintindihan ko na kapag bumagsak ang mga lumang halaga, natututo ang mga tao na humanap ng mga napapanatiling solusyon na puno ng sangkatauhan. Bahagyang tumango ako sa mga salita ng Diyos. Upang makapagtayo ng bagong gusali, kailangan mong alisin ang lumang mga durog na bato. Ilagay ang pundasyon ng may pagmamahal, katarungan at katotohanan. Ipinakita rin sa akin ni Jesus ang malakas na pag-unlad ng teknolohiya. Gumagana ang mga robot sa mga pabrika, laganap ang artificial intelligence, kahit ang maliliit na tindahan ay may mga automatikong makina sa pagbabayad. Ang mga tao ay gumugugol ng mas maraming oras sa mga social network, mas kaunting komunikasyon sa harapan. Nalulungkot ako kapag nakikita ko ang isang pamilya na magkasamang nakaupo sa sala, ngunit ang lahat ay engrossed sa kanilang mga personal na kagamitan, hindi nagsasalita sa isa't isa. Narinig ko ang kanyang tinig. Ang teknolohiya ay isang kasangkapan. Kung hahayaan mong kontrolin ka nito, mawawala sa iyo ang iyong sarili. Huwag kalimutang gumamit ng teknolohiya upang maglingkod, upang matulungan ang mahihina sa halip na maghabol ng mga ilusyon. Naalala ko na ako mismo ay may cellphone, at kung minsan ay nahuhuli ako sa mga social network na nakakalimutan kong kausapin ang aking asawa. Nagtataka ako, nalilimutan ko na ba ang simple at mahahalagang bagay sa tabi ko? Ngunit ang higit na nakaaantig sa akin ay kapag nakikita ko ang mga ordinaryong tao, hindi mayaman o sikat, na tahimik na nagbibigay liwanag sa pananampalataya ng buong komunidad. Ito ang mga guro na, sa kabila ng kanilang limitadong sweldo, naglalaan pa rin ng oras sa pagtuturo ng libre sa mga bata sa mahihirap na kalagayan. Isa siyang retiradong doktor na nagbukas ng pribadong klinika para magpagamot ng mga mahihirap ng walang bayad. Ang mga ito ay masigasig na mga mag-aaral na nag-aayos ng koleksyon ng basura sa mga ilog. Ito ang mga magsasaka na tulad ko handang mag-donate ng mga gulay sa mga taong nagugutom. Nakikita siya ko ang mga taong nakaranas ng pagkawala at sakit, ngunit matatag pa rin ang paghawak ng mga kamay at paalalahanan ang isa't isa na tumayo. Ngumiti si Jesus, ang mga taong iyon ay pinili, hindi dahil sila ay marangal o namumukod-tangi, ngunit dahil alam nila kung paano ilagay ang kanilang mga puso sa tamang lugar. Marunong silang mamuhay para sa iba, marunong magbigay ng hindi humihingi. Naantig ako, lihim na nagnanais na maging isa rin ako sa mabubuting binhing iyon. Patuloy kong nasaksihan ang maraming tao na nag-aangking mga propeta at mga pinunong espiritual na nagbibigay ng mga talumpati na nakalilito sa karamihan. Nananawagan sila ng mga donasyon ng pera para sa malabong layunin, pagpapalaganap ng takot at maling mga pangako. Marami akong nakikitang mahina sa pag-iisip na sinasamantala. Sinabi ni Jesus, paalalahanan ang lahat na kung ang isang tao ay totoo o peke ay nakasalalay sa kanilang mga aksyon, hindi sa kanilang mga salita. Gamitin ang iyong puso at pagmamasid upang makilala. Naiisip ko ang maliit na bayan kung saan ako nakatira, kung saan kung minsan ay lumalabas ang ilang hambog na nangangako ng sunod-sunod na bagay. Minsan, bulag din akong naniwala na bigo lang. Ngayon, natanto ko na ang kanyang mga turo ang tamang patnubay, gamit ang pagmamahal at kahinahunan sa pagtingin sa buhay. Ang sumunod na pangitain, nakita ko ang isang komunidad na nakaranas ng baha. Ang nayon ay binaha at natabunan ng putik. Ngunit hindi ito isang eksena ng kaguluhan. Ito ay isang eksena ng mga tao na naglilinis ng sama-sama. May mga kabataang lalaki na abala sa pag-shove ng putik at may mga babae na nagluluto ng mga kaldero ng mainit na sabaw upang maibahagi sa mga nangangailangan.
Nakita ko ang mga sasakyan na may dalang mga supply mula sa isang kalapit na bayan na malinaw na may markang ipinadala sa ating mga kapatid, nagtagumpay ng sama-sama. Ang eksenang iyon ay mas maganda kaysa sa anumang painting na nakita ko dahil ito ay kumikinang sa puso ng tao. Mahinahong sinabi ni Jesus, ito ang kapangyarihan ng pagkakaisa, anak ko. Sa panahon ng kaguluhan, ang pakikiramay ang siyang nagpapalapit sa atin kaysa dati. Nakaramdam ako ng kagalakan nang makita ko ang mga grupo ng mga tao na nakaupo. Ang iba ay nagdarasal, ang iba ay nagmumuni-muni. Pinapatay nila ang kanilang mga telepono. Pinapatay ang mga elektronikong device. Pinagdaop ang kanilang mga kamay o tahimik na umupo. Ibinaling ang kanilang isipan sa kapayapaan at nananalangin para sa mundo. Naisip ko na naririnig ko ang bawat banayad na paghinga, na nagkakasundo sa parehong dalas ng pag-ibig. Alam ko sa sandaling iyon, sila ay kumukonekta sa Diyos sa mabuting kalikasan sa loob ng bawat tao. Sinabi niya sa akin, kung gusto mong alisin ang takot, bumalik sa pinagmumulan ng pag-ibig. Gabayan ang isa't isa na gumugol ng tahimik na oras kasama ang iyong kaluluwa. Hindi kailangan ng anumang bagay na masyadong komplikado. Minsan ilang minuto lamang ng panalangin o malalim na paghinga, maaari mong maabot ang kapayapaan. Ang susunod na ilang mga frame ay kumislap sa pamamagitan ng pagpapakita sa akin ng mga mahimalang palatandaan. Nakita ko ang mga balahibo na nahuhulog sa harap mismo ng pintuan ng isang tao nang matapos silang umiyak sa kawalan ng pag-asa. Nakita ko ang pagbuhos ng ulan na nagtatapos sa isang kumikinang na dobleng bahaghari na naging dahilan upang tumigil ang pag-iyak ng bata sa takot sa bagyo at naging isang maningning ng ngiti. Nakikita ko ang numerong 11 and 11 na paulit-ulit sa mga plaka, sa mga invoice, sa mga relo na parang may nagpapadala ng mensahe. Nandito ako, huwag kang mag-alala. Paliwanag niya, lagi akong nagpapadala ng mga mensahe. Ang tanong kung willing ka bang tanggapin o hindi. Buksan mo ang iyong puso, makikita mo ang mensahe ng pag-ibig kahit saan. Muli akong napaluha nang makita ko ang eksena ng isang matanda na bubuhay sa paghihirap dahil sa mga pagkakamali ng nakaraan, niyayakap at pinatawad ng isang babae. Naghalo ang luha ng mag-ama na tila naguhugas ng lahat ng hinanakit. Nakita ko ang matagal ng mga matandang kaibigan na muling nagsama-sama. Pagkatapos ng napakaraming hindi pagkakaunawaan, sa wakas ay nakaupo ng magkasama, nakangiting lumuluha dahil napagtanto nilang ang pagpapatawad ay nagbigay ng pakpak sa pagkakaibigan. Ipinatong ni Jesus ang kanyang kamay sa aking puso. Kapag pinatawad mo ang isang tao, pinalaya mo rin ang iyong sarili. Ang pagpapatawad ay ang kondisyon para sa patuloy na pag-agos ng pag-ibig nang walang pagkagambala. Bigla kong naisip ang aking sarili. Naalala ang maliliit na pag-aaway sa isang kapitbahay at nagulat ako nang mapagtanto kung gaano karaming oras ang nasayang ko sa walang kwentang galit. Sa isa sa aking mga huling pangitain, nakita ko ang isang imahe ng Amerika bilang isang higanting katawan na natatakpan ng mga sugat. Ang katawan na iyon ay maaring tumayo, lumaban at makabawi, o maaari itong mahulog. Ang bawat mamamayan ay parang selda, may malusog, may mahina, may walang pakialam. Ngunit kung lahat tayo ay pipiliin ang liwanag, piliin ang pag-ibig sa halip na takot, kung gayon ang katawan na ito ay unti-unting gagaling at sumulong. Narinig kong sinabi ni Jesus, ang bawat individual ay may pananagutan, walang naiwan sa malaking larawan. Mula sa matataas na pinuno hanggang sa ordinaryong tao, mula sa mga dalubhasa hanggang sa mga magsasaka, lahat ay maaring mag-ambag sa paghubog ng kinabukasan. May nakita pa akong bagyong paparating. Tila kinakatawan nito ang tunay na hamon na lampas sa imahinasyon. Ang mga malalaking haligi ng hangin ay tinangay ang mga bahay, poste ng kuryente at maging ang mga sasakyan. May mga taong sumisigaw at umiiyak, may mga taong sumusuko sa kawalan ng pag-asa. Ngunit may mga taong nagtitinginan, nakasandal sa isa't isa, nakakahanap ng ligtas na kanlungan at tumutulong sa mga nasugatan. Sa kanilang mga mata, mayroong isang matatag na paniniwala. Lumipas ang mabangis na bagyo, nag-iwan ng nasirang tanawin, ngunit nakatayo pa rin doon ang mga ginintuang puso, handang magsimulang muling magtayo. Ngumiti si Jesus. Ang unos ay hindi para sirain, kundi para palakasin ang pananampalataya.
Sabihin sa kanila na huwag matakot dahil ang pagmamahal at determinasyon ay tutulong sa kanila na malampasan ang bawat unos. Ang lahat ay unti-unting naglalaho. Nakita ko ulit ang liwanag na iyon na bumabalot sa akin. Bago nawala ang lahat ng mga pangitain, lumapit si Jesus sa akin at sinabi sa akin sa malalim na tinig, "Michael, nakita mo na. Ngayon bumalik ka at ikalat mo ang mga bagay na ito. Magsalita ka lang mula sa iyong puso, huwag kang matakot na hindi ka paniwalaan ng iba. Ang iyong misyon ay maghasik ng mga binhi ng pag-asa." Gusto ko pa ring magsabi ng ilang salita, ngunit ang kanyang imahe ay kumupas, naging maliwanag na puting liwanag at pagkatapos ay tuluyang namatay. Narinig ko ang sipol ng hangin sa aking tenga, pagkatapos ay ang tawag ni Rebecca, ang kanyang paghikbi. "Michael, gumising ka. Naririnig mo ba ako?" Nagising ako, umuubo. Ang unang pakiramdam ay malamig at masakit sa aking likod dahil ako ay nakahiga sa niyebe. Nanginginig si Rebecca at niyakap ako, nangingilid ang mga luha sa kanyang pisngi. "Salamat sa Diyos at buhay ka pa," bulong niya. Inangat ko ang ulo ko at may nakita akong ambulance sa di kalayuan. Ang aking kapitbahay, si Mr. Larry, ay tumatakbo pabalik sa gulat. Pinilit kong ngumiti pero ang sakit pa rin ng dibdib ko. Alam kong nasa linya lang ako sa pagitan ng buhay at kamatayan at ngayon ay bumalik na ako. Mabilis akong inilipat ng lahat sa isang stretcher at dinala ako sa ospital. Sa daan, tanging alingawngaw ng mga sirena ng ambulansya ang aking narinig. Ngunit sa aking isipan, malinaw pa rin ang imahe ni Jesus. Pagkagising ko sa hospital bed, medyo nahihilo pa ako pero malinaw ang isip ko. Nasa tabi ko si Rebecca, hawak ang kamay ko at hindi binibitawan. Sinabi niya na na-diagnose ako ng doktor na may atake sa puso. Sa kabutihang palad, ang sakit ay hindi nagtagal at naalis ako sa oras kaya't iningatan ko ang aking buhay. Pinayuhan ako ng doktor na magpahinga ng buo sa panahon ng paggaling. She looked at me with worried eyes. "You scared me to death. Huwag ka nang magtrabaho ng husto. Hahanap tayo ng paraan para mabayaran ang utang ng unti-unti. Huwag mo nang subukang mag-araro ng ganyan." I know I was heartless when I pushed myself because of economic pressure. Ngunit sa oras na iyon, mayroon din akong mas malaking pag-aalala. Tinanong ko ang aking sarili, maniniwala ba ang mga tao sa aking pinagdaanan? Paano ko sasabihin sa kanila upang maunawaan nila? Pagkalipas ng ilang linggo, nang bumuti ang aking kalusugan, nakatanggap ako ng imbitasyon na makibahagi sa isang maliit na pagpupulong sa simbahan sa bayan. Ang batang pastor na nakarinig ng mga alingawngaw tungkol sa aking malapit na kamatayan na karanasan ay nais na magsabi ako ng ilang mga salita upang pasiglahin ang komunidad. Sa pagkakataong iyon, bumilis ang tibok ng puso ko. Nakatayo ako sa pulpito ng Biblia bilang isang mambabasa ng banal na kasulatan, ngunit hindi ko kailanman sinabi ang aking buhay sa harap ng napakaraming tao. Gayunpaman, naaalala ko ang sinabi ni Jesus, magsalita mula sa puso, kaya pumayag ako. Noong araw na iyon, hindi masyadong masikip ang simbahan, mga 40 o 50 tao lang. Marami akong nakilalang pamilyar na mukha, tulad ni Mrs. Mary, ang may-ari ng grocery store, Mr. Henry na madalas sumasakit ang likod, ang matandang mag-asawang kapitbahay, at ilang kabataang lalaki na madalas tumulong sa akin kapag nag-aararo ng lupa. Huminga ako ng malalim, nanalangin ng tahimik, at nagsimulang magkwento. Sinabi ko ang tungkol sa nakamamatay na araw sa bukid, tungkol sa biglaang pag-atake sa puso, tungkol sa pakiramdam na wala sa katawan. Nakilala ang liwanag, nakilala si Jesus at mga pangitain sa hinaharap. Mabagal at taos puso akong nagsalita, minsan nasasakal ako habang naaalala. Ang ilang mga tao ay tila nagulat, nagbubulungan sa isa't isa. May mga taong lumuha nang ilarawan ko ang pagmamahal at init na dulot ng Diyos. Sinusubukan ko ring ibahagi ang mga mensahe na kanyang ipinadala tungkol sa pag-ibig, pananampalataya, pagkakaisa, kahalagahan ng pagpapatawad, pati na rin ang mga babala tungkol sa pamumuhay na walang malasakit sa kapaligiran. I ended with the message, I don't expect everyone to believe everything I say, but I hope everyone can feel that faith, compassion, and love are real lifesavers. Lalo na kapag nahihirapan tayo. Salamat sa pakikinig. Sa oras na umalis ako sa podium, nakita kong tahimik ang espasyo. Pagkatapos ay umalingawngaw ang isang palakpakan. Ngumiti at tumango ang pastor, tumakbo si Mrs. Mary para yakapin ako, humihikbi at sinabing,
Alam mo, namatay ang asawa ko sa isang aksidente 2 taon na ang nakakaraan. Sa pakikinig sa iyo, naaliw ako. Tama ka, ang pag-ibig ng Diyos ay laging nariyan, naghihintay lamang na buksan natin ang ating mga puso. Lumapit din ang iilan pang mga tao para makipagkamay, purihin o pasalamatan siya. I feel relieved, knowing I did the right thing, kahit na hindi ko alam kung maaalala pa ba nila ang bukas o hindi. Ngunit naniniwala ako na kahit man lang ilang binhi ng pag-asa ang naitanim sa ngayon. Pagkatapos ng araw na iyon, ipinagpatuloy ko ang pagbabahagi ng aking kwento sa maraming lugar, minsan sa simbahan, minsan sa mga charity fundraiser o simpleng kapag nakaupo at nakikipag-chat sa isang taong nawawalan ng pag-asa. Sa tuwing nangyayari iyon, kinakabahan ako. Ngunit palagi akong lumalakas kapag naaalala ko ang mainit na liwanag na iyon. Wala na akong pakialam kung maniniwala ba ang iba o hindi dahil natutunan ko na ang trabaho ko ay ihatid ang mensahe at kung tatanggapin o tanggihan ito ay kanilang desisyon. Nakita ko ng malinaw ang kapangyarihan ng pagmamahal at pananampalataya at alam kong marami rin ang makikita ng mga tao kung handa silang buksan ang kanilang mga puso. Natupad ko ang misyon na ibinigay sa akin ni Jesus kahit ang pinakamahalagang bahagi ang ipasa ang aking nakita at naramdaman. Ang iba ay nakasalalay sa pagtanggap ng bawat tao, depende sa kung paano tayo sumulong ng magkasama. Itutuloy ko ang kwentong ito kung saan man gustong makinig. Dalangin ko na ang mga pangitain ng 2025 ay hindi malito, ngunit tulungan kang maunawaan na gaano man kahirap ang hinaharap, nasa ating mga kamay ang mga hindi mabibiling regalo, pag-ibig, pananampalataya, pakikiramay. Iyan ang positibong pinagmumulan ng dopamine, ang masayang damdamin na magtutulak sa atin pasulong, natutulong sa atin na tumawid sa kailaliman ng pagdududa at takot.